Hello mga kaibigan, si Admin Rich po ito. Ngayon po ay meron tayong papanoorin na isang magandang video. Ito po ay talagang magugustuhan nyo. Guys, ang cute-cute po dito ng First Family. Babalikan natin mga kaibigan ang oath-taking ni Congressman Sandro Marcos. At talaga namang tuwang-tuwa dito si PBBM. Kasi biruin mga kaibigan mag-oath-taking ang kanyang anak at siya pa ang nagpapanumpa dito. Hindi mga kaibigan, naalala niya siguro yung mga panahon na siya naman ang pinapanumpa ni President Marcos Sr. nung siya naman ang naging Vice Governor ng Ilocos Norte. So mga kaibigan, alam niyo ba, sa mga hindi pa nakakaalam na bago naging gobernador ng Ilocos Norte si PBBM, siya muna ay naging Vice Governor, no? Noong 1980 hanggang 1983 sa edad na 23 years old. Napakabatang gobernador. At mga kaibigan, pagkatapos niyan, ay naging governor na siya ng Ilocos Norte mula 1983 hanggang sa kanilang paglisan sa Malacanang papunta sa Hawaii. Panoorin natin. At talaga namang nakakatuwa ang video na ito. Balikan po natin. Ito po. Juncture, we shall now proceed to the oath-taking ceremony of 1st District, Ilocos Norte 1st District Representative Ferdinand Alexander Marcos. May we also invite the members of the First Family to kindly proceed in front to witness the oath-taking ceremony. Okay. May kiss pa sa First Lady. You stand behind Sandra. Don't cry. I, Ferdinand Alexander Araneta Marcos, Having been elected having been elected to the position of representative of the 1st District of the province of Ilocos Norte, do hereby solemnly swear do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines. That I will support and defend the Constitution of the Philippines. That I will bear true faith and allegiance to the same. That I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines. And that I impose this obligation upon myself voluntarily. Without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Thank you very much, Mr. President, and congratulations to the newly elected 1st District Representative of Ilocos Norte. We now proceed to the photo-taking opportunity. May we invite the President and the members of the First Family for a photo-taking opportunity. Yan naman, photo opportunity. Ang cute nila mga kaibigan, no? Para lang silang magkakapatid. Yan. At talaga namang ang mga anak ni PBBM, ang gagwapo. At puro lalaki yan puro yan mga Marcos. So, kahit dalawa lang dyan ang pumasok sa politika, ayos na, di ba? So, si Vinny, sa tingin ko guys, papasok din sa politika. So, ayan mga kaibigan, kitang-kita nyo ang saya-saya ni PBBM na nakikita niya na ang kanyang anak ay isa ng ganap na congressman.
Siguro naalala rin niya yung kanyang kabataan siguro naalala din niya yung kanyang kabataan na siya naman ang pinapa-oath-taking ng kanyang ama. So mga kaibigan, itong si Congressman Sandro Marcos, kung titignan natin yung kanyang resemblance, guys, sa height pa lang, no? Pare-pareho po ng height si PBBM, si Apo Lakay, at saka si Congressman Sandro Marcos. At kita niyo naman, di ba? Pati yung paraan ng pananalita, di ba? Magkakahawig. So, mahalata mo na isa talaga ang pinagmulan nila. So, mga kaibigan, hindi pong malayo na itong si Congressman Sandro Marcos ay balang araw tumakbo na maging senador ng Pilipinas. At pagkatapos ay maging presidente. Hindi po malayo yan, mga kaibigan, dahil alam naman natin yung bukod sa popularity, alam naman natin na si Congressman Sandro Marcos ay merong kakayahan para siya ay maging Pangulo ng Pilipinas, di ba? At guys, ekonomista yan eh. Yan ang natapos po niya, economics, no? So, mga kaibigan, excited na tayo dito kasi another Marcos, mga kaibigan, ang sa tingin ko, no, ay magiging future president. So, mga guys, ang sarap balik-balikan ng ganitong klaseng video, di ba? Good vibes, at kitang-kita mo na itong first couple at first family ay talagang role model. Nakita mo guys, alam niyo ba, natutuwa ako kay Sandro Marcos kasi kita niyo, pagtayo niya, nakita niyo yung mami niya, kumis pa siya. Guys, hindi po ganyan yung mga kabataan ngayon. Ang mga kabataan po ngayon ay parang diring-diri na nakumis sila o yumakap sila sa kanilang mother. Kumbaga meron silang mga pamacho effect, no? Mga kasi nga alam niyo yung male chauvinism, no? Nandito pa rin talaga sa ating nandito pa rin talaga sa ating komunidad. So, natuwa ako nung nakita ko siya, na kumis talaga siya sa kanyang nanay. At guys, napansin niyo ba, ganyan din ang kanyang mga kapatid, sina Vinny at saka sina Simon. Masyado po silang sweet sa kanilang nanay at kumikis, talagang nag-hug, talagang nag-embrace. So, nakakainggit, no? Kasi hindi po lahat ng mga kabataan ngayon ay ganyan, no? Marami pong mga kabataan ngayon parang pamacho effect, no? Ayaw nila kapag hinahalikan sila ng kanilang nanay, o ayaw din nila na sila ang humahalik sa kanilang nanay at yung naghahag sa kanilang tatay. Parang feeling nila parang corny. Pero tingnan niyo yung first family, di ba? Ang ganda po. Talagang sila talaga yung masasabi nating role model, no? Sa isang pamilyang Pilipino. Ito po talaga ang role model ng first family. No? Maraming salamat po sa panunood at ito po muli si Admin Rich, komentarista. Good afternoon po to all honorable congressmen, ladies and gentlemen. Una po muna, congratulate ko lang po ang joint effort ng Congress at ng PTB4 sa napakagandang programa po na ito. Kudos po sa inyo dahil sa totoo lang po, no, napakatagal na panahon na walang alam yung mga kababayan natin kung ano yung nangyayari sa Kongreso. Pero eto ngayon po ay talagang magkakaroon sila ng kaalaman kung ano yung ginagawa ng kanilang mga kongresista. I-relay ko lang po yung mga hinaing ng aking mga followers. Admin Rich po, Admin Rich TV, paki-follow niyo na rin po ako. Una po, ang hinaing po kasi ng aking mga followers, kapag nanonood daw po sila ng mga hearing sa Congress, ang sabi nila, ano ba yan, mga congressman, panay naman English ng English, tayo ay mga Pilipino, hindi daw po nila, minsan hindi daw po sila makarelate. Kaya po, ang hiling lang po ng aking mga followers, kung pwede naman pong Itagalog. Pero yung mga terminologies na talagang hindi pwedeng Itagalog, okay na yun na maging English, no? So, ang akin pong katanungan, sino po ba ang nag-initiate nito? Kaninong utak po ba ito? Kasi napakaganda po ng inyong programa na to. Sino po ang nagpasimula nito, ang nakaisip? Wow! Palakpakan naman po natin si ma'am. Yan. Wala ba kayong mga kamay?
Yan, napakaganda. So mga kaibigan, hindi na po ako masyadong magtatanong. Gusto ko lang pong sabihin sa aking pong channel, Fight Fake News, Expose the Truth. Admin Rich po, paki-follow. Maraming salamat po. I-follow natin yung Admin Rich. Anyway, at lahat po ngayon ng mga vloggers po dito mamaya-maya. Ma'am, gagawin na po yun kasi may mga programa, kagaya po ako sa PTV, sa radio, kung makapansin nyo sa Facebook, sa social media, may nagka-translate po, tina-translate po yung sinasabi. Minsan mali yung spelling dahil mabilis po tina-type. So gagawin na rin po natin. Kung kunwari si Congressman, English speaking. Karamihan po ng mga English speaking, yung mga veterano. Pero kami yung mga bata-bata, we prefer to say it in Tagalog para mas maintindihan po ng constituency. Siyempre, mga veterano na po yun. Mga old school na po yun. Mga panahon po nila na ika nga, ng mga sanay mag-English. So, ito mga bata nga, mga bagito, kami na Congressman Sam, tsaka na Congressman Yap, at saka yung isa pa kasama namin Congressman sa One Rider. Tatagalog ho kami para mas maintindihan. Yung mga medyo senior ho namin, yun ho. Pero hayaan nyo ho, lalagyan ho ng PTV, sabi po ni Miss Ana, ng translation, yung sinasabi ng English na Congressman para maintindihan. Tsaka pakisabihan na lang yung followers ninyo, talaga hong boring. Pero may matututunan po sila because pinag-uusapan doon ay batas. At least hindi na ho sila maloko-loko dahil naintindi nila dahil yung paggawa ng batas na yon, alam nila, na nakikinig sila, nanonood sila. Kasi kung papanoorin mo ang paggawa ng batas, may mga kumukontra. Bakit may gano'n? Ba't may gano'n? Nakikita mo na nagdidebate yung congressman. Yun ang pinagdidebatihan. Talagang kaya nga meron tayong minority, may majority. Yung minority, kumukontra yun. Hindi yata tama yan. I mean, baka mali yata yan. So, yun ang maganda doon, matututunan mo. Parang boring siya, pero pag pinakinggan mo na mabuti, matututo ka kung paano ginagawa yung batas at kung bakit itong batas na ito ay kailangan ipasa. Hello po. Kita nyo na mga guys. Admin Ang Rich. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talagang mga ikaw ay hinihiba. Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo lang, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, hindi si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news, expose the truth. At bawal ang fake news, expose the truth. Fight fake news. Expose the